Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Nahilingan po akong mag-bless ng isang bahay. Akala ko bago o at least newly renovated ang i-bless ko. Well, malaki at maganda yung bahay pero obvious na medyo luma na yung bahay. Bago nagsimula ang rite of blessing, nabanggit ng may-ari na ilang beses nang na-bless ang nasabing bahay. Siyempre, tinanong ko kung bakit ipapabless na naman nila. Sabi ng nanay ng pamilya, Father, gusto naming ipabless ito para mawala ang masasamang espiritu na natila nananahan dito. Nasabi ko pong merong masasamang espiritu rito kasi ang daming masasamang bagay na nangyayari sa pamilya namin. Yung asawa ko, bukod sa babaero, sugarol. Yung isa kong anak, 17 years old lamang, buntis na. Yung isa naman, nahuli kong nagsyasabu. Yung dalawang bunso, parehong adik sa Dota. Walang katiwasayan sa bahay na ito. Walang unity and harmony sa pamilya namin. Unti-unti na itong nasisira at nagkakawatak-watak. Dagdag pa nung nanay, hay naku Father, palayasin mo nga ang masasamang espiritu sa pagwiwisik ng napakaraming holy water sa bahay na ito. Nagulat ako pero mas natuwa sa sinabi ng panganay na anak. Sabi niya, Inglesera, sabi niya ay, Ma'am, no amount of holy water can drive the evil spirits out from this house. Because for all you know, they are not just in this house, they may be inside each one of us in this family. Perhaps, what we need is not just a simple house blessing, but an exorcism. Galing yun sa anak, hindi sa akin. We need exorcism to drive out the evil spirits in each one of us. But even before we ask Father to do that for us, we have to want it first. Our family must desire to be freed from the bad influence and tyranny of the evil one. Kaya sa halip na house blessing lamang, nagkaroon kami ng prayer session. Well, hindi ko magawa yung exorcism dahil hindi naman ako exorcist. Hindi lahat ng pari ay pwedeng gumawa ng exorcism. Sa dayos natin, isa lang gumagawa niyan. Anyway, leading them in prayer, I tried to help the family to realize the need to respond to the call to conversion. The kind of conversion that will open themselves to receive the Lord's healing forgiveness and allow the Lord to deliver them from evil. Natunghayan po natin sa Ebanghelyo ngayon ang ginawa ni Jesus na pagpapalayas sa isang masamang espiritu na sumanib sa isang lalaki. Ang pagpapalayas sa tao sa lahat ng bagay na nagpapahirap at umaalipin sa Kanya, ang siya namang talagang misyon ni Kristo. At ito ang ginawa ng Panginoon para sa lalaki. Pinalaya niya ito sa masamang espiritu. Pinatahimik at pinalayas ang demonyo. Well, sa totoo lang mga kapatid, lahat naman tayo, in that sense, ay inaalihan, sinasaniban ng masamang espiritu.
May iba't ibang masasamang espiritu na nagpapahirap at umaalipin sa atin. Ang ibig ko pong sabihin ay ito: we have something in us that keeps us from being the kind of person God intended us to be and God wants us to be. For example, we may have something in us that keeps us from praying the way we should pray. Nagiging alipin tayo ng trabaho, negosyo, paghahanap ng pera, alipin ng gadget, internet, social media, Netflix. Kaya wala tayong panahon na magdasal at magsimba. Or we may have something in us that keeps us from trusting the way we should trust. Pangingibabawan tayo ng maraming alalahanin at pangamba. We are overcome by worries, fears, and anxieties. Kaya hindi natin nagagawang lubos na manalig at magtiwala sa Diyos. We may have something in us that keeps us from loving the way we should love. We expect others to love us instead of making ourselves loving and lovable, making ourselves disciplined human beings. Or we may have something in us that keeps us from serving the way we should serve. Hindi tayo makaalis-alis sa maliit na mundo at comfort zone natin para magsilbi sa kapwa at maglingkod sa pamayanan. Parang kontento na tayo ng pagiging Katoliko natin ay naipakikita lamang natin sa pagsisimba o sa pag-online mass. We may have something in us that keeps us from being generous the way we should be generous. We spend large amounts of time, energy, and money on ourselves, but very little on God and God's Word. Sige nga po, buong katapatan ninyong kwentahin ang ginagastos ninyo para sa inyong luho at layaw at yung ginagastos ninyo bilang pagtulong sa mga gawaing pangsimbahan. Marami pang maruruming espiritu o masasamang espiritu na umaalipin at nagpapahirap sa atin. Marami pang mga bagay na nasa atin na pumipigil at umahadlang sa atin na maging mabubuting anak ng Diyos at tapat na alagad ni Kristo. Mga kapatid, tulad ng ginawa niya sa Ebanghelyo ngayon, nais ni Jesus na palayain tayo sa kapangyarihan ng masamang espiritu. He wants to free us from whatever is keeping us from being as prayerful, as trusting, as loving, as serving, and as generous as we should be. Subalit, magagawa lamang ito ng Panginoon para sa atin kung lalapit tayo sa Kanya at magbubukas ng puso natin. Today's gospel is an invitation to approach the Lord Jesus, to let Him drive out every unclean spirit from us, and to let Him replace it with the Holy Spirit. Tanging ang Panginoon ang makagagawa nito para sa atin. The Lord can do that by filling us so full of God's love that there is no room for any other spirit to torture us. So, my dear sisters and brothers, open your heart to God and let God create a new heart and a right spirit within you. Let us end with the prayer. Together we pray, Lord Jesus,
Deliver us from every unclean spirit that keeps us from praying the way we should pray, from trusting the way we should trust, from being generous the way we should be generous, from loving the way we should love, from serving the way we should serve. Spare us, pardon us, bring us to true repentance, and may your forgiving, healing love take away the sins that have invaded our lives. Amen. Amen.